Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga din po, Sir. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa Opo. atin ngayon. Opo, sa Negros Oriental po kasi, sa pinakahuling report po ng OCD, 20 ang kumpirmadong patay. Diyan po sa inyong city, Mayor, kumusta po so far ang inyong pong bilang ng mga sinawing palad, Mayor? Okay po, yung mga sinabing palad po dulot ng Bagyong Tinyo, ah, as confirmed, ah, 19 and merong kaming 8 na missing pa po hanggang ngayon. 19, opo, sa Canlaon City and 8 missing. Ano po ang cause of death nito pong 19 po, Mayor? Siyempre, yung cause of death nila is drowning, no, due to flash flood. Ah, Kasi yung main bridge namin along National Highway no umapaw. So pag-apaw ng bridge, so the people residing along National Highway was being flash flood. So yun yung naging problema. Yun ho bang pangyayaring yun ay kauna-unahan sa inyong city, Mayor, kaya po hindi nagkaroon ng forced evacuation or mandatory evacuation, Mayor? Yes, that is the first time, no, kasi we have lots of typhoon and calamities happened in the city, no. Wala naman talagang nag-overflow yung tubig dyan. So nangyari kasi bumara yung sa bridge hanggang yung tubig hindi masyadong makalusot pababa. So umipon at saka ayun, umapaw sa National Highway kasi yung bridge namin is connecting the two barangays and situated along National Highway. So yung mga warning namin sa mga tao, no, alam naman nila na yung area nila kasi malayo lang sa creek, sa bridge mismo kasi nasa highway. Kaso pag-apaw ng tubig, wala na nagawa. No? So it happened very fast. Opo, at ito pong mga nakatira dyan along the river na kaninyo ay nagulat, gaano po karaming pamilya ito, Mayor? Along the river banks, Mm-mm. no, kasi ang nangyari sa ito, walang nasawi along the river banks. Mhm. Ang nasawi is the resident along National Highway kasi pag apaw ng tubig, no, doon pumunta sa residente ng National Highway mismo. Mhm. So yung resident along the river banks, I think mga 700. So meron namang flood control. Pero yung flood control, nadala din ng baha. No? Pero yung mga residente, safe sila. Pero yung naapawan ng tubig na residente na rin along National Highway, sila yung maraming damage. Sila yung mga maraming nasawi. Alright. So, yung pong flood control project dyan, ano ho ba yan? River wall, Mayor, at na-wash out din ito kaninyo? Yes, portion ng flood control na wash out. That's a sobra na talagang daming boulder, sobrang daming mga Debris. bato, no, debris. So I think it was not able to hold, no, so portion, so at the other side, so yun yung gumuho. Oh, pero kaninyo nakatira along the river banks, kaya sila nakaligtas dahil nakapag-bakwit ba sila or they were protected by Yes. the... They were able to buy time, no, dahil merong flood control, no, so they were able to buy time, so nakabakwit kaagad. Yung sa National Highway na hindi naman nag-expect na aabot doon, so parang kumpiyansa lang. Even in my wildest dream, hindi ko ma-imagine mangyari. So sila yung nasalanta talaga.
good thing na nangyari umaga. No? Kasi kung gabi, Opo. parang marami talagang na-disgrasya. Opo, mas marami po. Opo. May tanong lang po si Angela. Okay. Opo, Mayor, no, dito po sa aming monitor nakikita namin yung napakaraming mga bato, no, malalaking mga tipak ng bato ang nagkalat po diyan po sa area po ninyo diyan sa Negros Oriental, maging ang mga troso na nagbagsakan din po. Paano po natin sisimulan ang clearing operations diyan po sa lugar na yan? Day 1 after ng bagyo nagsimula na kami. No, so in fact ngayon, Opo. almost cleared na. Mga 80% cleared na. So madaanan na rin yung National Highway within that area. So unti-unti sa tulong ng mga neighboring LGU, sa tulong ng mga kilala natin, so nagtulong-tulong yung mga private sector at saka yung provincial government, district engineering department ng congressman namin, nagtulong-tulong para ma-cleared na kaagad. So as of now, after 5 days, on our 5th day na ngayon, so madaanan na yung daan. Opo. Okay, mabuti naman po kung gano'n, ano. Doon po sa nabanggit nyo po kanina na 18 pa po yung mga reported missing. Matanong lang po namin, Mayor, kung ano po yung mga dahilan nito nung sila po, sabi nyo po kanina, yung iba po nalunod. Sila po ba ay nalunod habang papunta Inanod po sa rin ho ba? evacuation Inanod rin. center? Oo. Nangyari kasi, hindi sila napunta ng evacuation centers dahil along National Highway nga sila nakatira. Malayo na sa riverbank. Mhm. No, malayo na sila sa creek, kumbaga, sa river. So nangyari lang, umapaw yung tubig na sa river, kaya doon pumunta sa bahay nila. So hindi naman sila, may warning kami, no, to all the residents along The river. the riverbank. So yung mga winawina namin lumikas na. Oo. But eventually yung mga tao na nasa National Highway, Opo. malayo Sila naman sila sa inabutan. river. So, sila yung inabutan dahil ever since hindi naman namin Opo. sila pina-evacuate dahil Opo. yung area nila is not a flash flood area. Opo. Hindi inaabot nga ito kaninyo ng baha, pero Yes, ito nga this po is the first first time na time. nangyari. Sige po. So Mayor, ngayon po wala pa rin kayong kuryente? Na-restored na yung kuryente namin in 4 barangays, namely Barangay Panubigan, Binalbagan, Mabigo, and portion of Barangay Linothangan. So out of 12 barangays, 4 pa po yung na-energize namin ngayon. Opo. Meron na ho ba kayong tubig ngayon, Mayor? Ito talaga yung problema namin, Sir Ted, dahil yung source of water namin, yung pipings ng source of water, ng dalawang source of water namin na damage. So as of now, yung mga naglagay na lang kami muna ng mga water bladders, tapos nire-refill lang ng mga water tankers namin. So pahirapan talaga kasi yung potable water namin hindi pa maka-access. So meron kaming access sa isang source lang namin that can only cater for about 60,000 liters a day. And Canlaon City is quite big. So yun lang yung source of potable water namin. And the rest, meron kaming sources pero domestic. So pahirapan ngayon dito. Buti lang yung neighboring city namin, Bayawan City, Kabangkalan City, and other cities. So help us na meron kaming bladder na nilagay. So doon na muna temporarily nag-iigib yung mga tao. Okay. Ito ho ay local water district na nagbibigay po ng serbisyo ng tubig sa mga gripo ng inyong constituents, Mayor? Yes po, Sir Ted. Okay, and then ang problema, yung source nila ng tubig, yung po ang, ito, contaminated o dam type ho ba ito na bumigay?
Yung source of water namin is spring water. Mhm. So by gravity, Oo. dinala namin dito utilizing pipes. So yung problema, wash out yung mga pipes namin along the way. So Aha. mga 80% damage. So kaya nahirapan kami magpapasok ng tubig because Oo. our source of water is spring water. So that's a problem ngayon, Mayor, ano po? And definitely dapat tatawagan namin yung luwa, no? Kasi this time po kailangan yung ma-rehabilitate yung mga pipelines ninyo coming from the source papunta po sa mga bahay, Mayor. Ganun yun. Yes, sir. Ted. Kaya nga nananawagan ako sa Mm. OCD Mm. na kung maaari, matulungan kami dito para ma-restore na kaagad. Kasi this is the only source of water that we have in Opo. our city. So, Opo. Sige. okay pa naman yung source mo, pero yung pipings going to the city, yun yung mga nadala din ng flash flood. Opo, we commensurate po ano ito yung problema, Mayor. So Mayor po, sa ngayon as we speak, ilan pong individuals or families ang apektado at kinakailangan niyo pong alagaan? We have 428 families or 1,320 inside the evacuation, individual inside the evacuation centers. But other flash flood victims, no, and our other flash flood na mga natamaan, so they are about also 500 who just staying on their relatives and friends outside the evacuation center. So more or less 1,000 families. But then again, no, lahat naman talaga na biktima dahil napasok din ng tubig yung mga bahay nila. So, Opo. even na partially damaged lang yung bahay nila, tamaan pa rin. Pero yung mga totally damaged talaga namin, so nandyan mga 1,000 families po. Opo, sige po. Salamat po na marami. Mayor, kapag ho kami nakatawag sa OCD, we will remind them dito po sa inyong concern. Salamat po, Mayor, and God bless. Thank you po so much, Sir Ted, and God bless us. Opo, salamat. Si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!